Hi everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang araw mga kabisni, mga kalingap, mga ka-edsi, mga kabisni. Sorry po. So, gawan lang natin ng konting reaction or opinion natin. Ito ngang parang interview ni Kuya Bal Santos Matubang kay Beyonce sa Hong Kong. At pakinggan natin and then bigyan natin ng reaction natin kung ano yung maibibigay natin, no. So, pakinggan po natin yung first talaga part nito, no. Yung kung anong sinabi ni Beyonce. So, panoorin po natin at bigyan natin ng reaction. Mabait ba si Papa Eds? Mabait? Mabait si Papa Eds? Mabait. Nagusto mo yung ugali niya? Nagusto mo yung ugali ni Papa Eds? Hindi ka pa nagkaroon ng boyfriend mula ka pang boyfriend? First lang po pala si Papa Eds. Ang bihira mga kaibigan. Umamin po talaga siya. Siya first love niya si Papa Eds. Kuya ba? So, ayun, no? Napaamin ni Kuya Bal itong si Beyonce natin. At tinatanong kasi niya kung mabait o kumusta na sila ni Papa Eds. Ano ba, nagustuhan ba niya yung ugali ni Papa Eds? Mabait ba si Papa Eds? Ayun naman kay Beyonce. Mabait daw naman talaga si Papa Eds. Nakita naman natin si Papa Eds very caring, very supportive at hindi niya iniiwan o binibitawan na hindi i-holding hands ang ating baby Beyonce while in Hong Kong, no, mga kalingap, mga ka-EDC, no. So yun, at inamin niya, nagkaroon ka na ba ng boyfriend, una mong boyfriend? Wala daw, at si Papa Eds ang kanyang first love, no, ayon kay Beyonce. So yun, umamin ang ating Beyonce, ang ating pretty Beyonce, umamin siya na talagang si Papa Eds ang first love niya. Nako, ang Papa Eds, mataging-ting ang tenga natin dyan, ano? So, yun nga, at syempre, masayang mga EDC kasi napaamin nga ni Kuya Bal itong si Beyonce. Kung para kasing nakakakilig, ano, ako hindi ko hindi ako makilig na matawa kasi nga napaamin nga ni Kuya Bal itong si Beyonce na first love niya si Papa Eds. Hindi naman akalain ni Kuya Bal na sasagutin ni Beyonce yun kasi nagtanong lang naman si Kuya Bal na kung sino yung unang nangliligaw sa kanya, wala daw. First love niya si Papa Eds, no? 'Di ba? Ang sarap pakinggan, ang sarap panoorin itong interview ni Kuya Bal kay Beyonce, no? Nakakapukaw na, no, yung mga EDC natin diyan, no? So, may forever nga talaga ayon dito kay Kuya Bal. May forever talaga ang EDC, no? Kasi umamin si Beyonce na first love niya. O hindi man sila umamin na sila na inamin niya na first love niya si Papa Eds, no? So, tuloy po natin, mga kalingap, mga ka-EDC. Bagay, alam mo, Beyonce, na totoo lang. Sa edad mong 7, sila nag-chismis. Di mo na yung tunay ng tatay. Sabi sa akin, di mo yung tunay na ama niya ni Beyonce. May ganyan nga ni. Ano po yan, Sa chismis. Di ka naman anak ni sino ngayon? Porkit po ganito yung kulay ko, tapos iba yung kulay ko, Sabi ganyan. Di ka raw. Ayun nga, may nasagap daw itong si ating Kuya Bal na chismis. Ang mga marites talaga, no? At mayroon din natang nag-comment doon kay Kuya Bal na itong si Beyonce ay, kumbaga, hindi niya biological daddy o papa yung tatay niya kasi nga daw magkaiba talaga yung mukha. Maputi si Beyonce, mistisahin, at ang tatay ay maitim, no? Well, actually, mga kalingap, mga ka-EDC, ganun naman talaga, no? As Kuya Bal said, wala bang karapatan yung mga pangit na magkaroon ng anak na magaganda. Totoo po yun. Totoong-totoo po yun.
idaan ko po yan sa aking sarili. Ang aking anak maputi, parang insik ang kanyang puti, singkit yung mata, while ako maitim ako. So maraming nagsasabi sa amin, hindi ko raw siya anak dahil maputi, pero ako ang nanay niya. No, nagmana lang naman siya sa kanyang tatay. So yun sa explanation ni Beyonce kay Kuya Bal ay tatay niya talaga si Tatay Beran. Yun lang nga talagang, masama bang maging maganda? Masama bang magkaroon ng anak na maganda? Siyempre, tayo parents, proud tayo magkaroon tayo ng anak na maganda, no? So, parang iniba kasi misinterpret ng mga tao, binigyan ng kahulugan, binigyan ng malalim na kahulugan, ibang kahulugan. Itong hindi pagkamukha ni Beyonce sa kanyang papa. Pero actually nung nakita ko, pogi yung tatay ni Beyonce. Yun lang nga siya ay, syempre sa kakatrabaho, alam naman natin, medyo stress na na rin, yung parang medyo tumanda yung mukha at umitim dahil nga siguro sa trabaho, no? Hindi naman natin sukat akalain magiging ganun, no? Lahat naman talaga kung under the stress ka dahil may pamilya ka, trabaho mo na hindi naman sa opisina, talagang papayat at iitim ka, no? So ayun, ipagpatuloy natin, Alam kung ganyan talaga ang kulay ng mga nagkakain. Narinig ko lang din. Wala ko din. Hindi ko lang anak si Kalinga Prab. Kasi, di ba ibang mukha ni Kalinga Prab sa akin? Hindi ko lang siya anak. Pogi ka po, Kuya Bal, para po kayo pogi. Hindi, ibang mukha Kalinga Prab. Si Kuya Bal, Masa mukha ng tatay mo. laugh trip talaga. May ganyan nga Ano po yan Chismis. Hindi ko lang anak ni sino kayo? Porkit po ganito yung kulay ko, tapos iba yung kulay ni Papa. Huwag po kayo ganyan. Hindi ka raw anak. Alam kung ganyan talaga ang kulay ng mga nagkakain. Narinig ko lang din. Wala ko din. Hindi ko lang anak si Kalinga Prab. Kasi, di ba ibang mukha ni Kalinga Prab sa akin? Hindi ko lang siya anak. Pogi ka po, Kuya Bal, para po kayo pogi. Hindi, ibang mukha Kalinga Prab. Parang ikaw, iba sa mukha ng tatay mo. Ganun po talaga, may mga... Pero hindi ka naman may mama lang po. Pero hindi ka naman... Sino na tunay mong ama? Po, Ito na tunay mong ama si... Sino nga ito? si Papa Benerando. Ano? Benerando. Binirando. Anong tawag sa kanya? Palayaw niya. Anong palayaw niya? Berando. Biran talaga. So, Papa. yung pong nagsasabi dyan, niya tatay hindi totoo yun. Talagang Papa yan tunay. Hindi masama ba yan ang sa'yo magandang tatay mo? Masama, porkit pangit, hindi na pwedeng mag-anak ng maganda. Masaya mo na yan sa magalit. Oo nga naman, no, Kuya Bal. Porque ba't wala kang itsura, hindi ka na pwedeng mag-anak ng maganda, hindi ka na pwedeng mag-anak ng pogi, diba? Tingnan ninyo si Kuya Bal, no? Sabi ni Kuya Bal ay malayo silang dalawa ni Kalinga Prab kasi pogi nga at maputi si Kalinga Prab, no? Kasi si Kalinga Prab nakuha niya doon sa side ng nanay, no? At ang height ay kay Kuya Bal, no? Pero tingnan naman ninyo yan si Rabay. Si Rabay ay kamukha ni Kuya Bal pag lumakayan. Mayroon din naman siya kay Rab, pero karamihan yung shape ng mukha, no, parang si Pau Pau, no? Ganun talaga, hindi naman porket anak mo na nanggaling sa'yo, may itsura, ay pagkamalan na natin na hindi natin anak, hindi nila anak, kasi hindi sila magkamukha. Yung mga tao kasi minsan na they create their own tawag doon, they create their own na ability, kung ano yung mga abilidad nila, sabihin nila doon sa tao na hindi nila alam na nakakasakit na sila ng damdamin ng isang tao, no? And hindi nila naisip na hindi magandang biro o hindi magandang komento yung sabihin mo si Beyonce hindi anak ni Tatay Beran kasi hindi sila magkamukha, no? Parang ibang biro yon, na ibang parang hindi magandang komento, hindi magandang tanong, kasi yun, parang masakit yun para kay Tatay Beran, lalong-lalo na din dito kay Beyonce, no? Na parang bang iniisip nila, ampon ito si Beyonce kasi nga iba yung mukha. Although alam natin magka-similar talaga siya sa nanay niya, no? Maganda yung nanay ni Beyonce, no? So
yun nga, no, wag naman natin masamain na porket iba yung kanyan ang ganda ni Beyonce ay bigyan natin ng ibang kahulugan dahil nga ang tatay ay hindi kamukha, no? Makaramihan naman talaga sa mga anak, minsan kumukuha sa tatay, minsan kumukuha sa nanay, no? At hindi natin maano yun, yung sinasabi natin, lukso ng dugo talaga yun, no? Ay kung halimbawa man ay talagang nasa isip ng iba na hindi tatay ni Beyonce si Tatay Beran ay alam ni Beyonce kung ano yung nararamdaman niya kasi hindi yun lukso ng dugo ang tawag doon. Alam naman natin kung gaano ka overprotective si Beyonce sa kanyang parents, no? Karing family oriented talaga siya. Mahal na mahal niya ang papa niya, mahal na mahal niya ang nanay niya, no? So maaari na misunderstood o na misinterpret lang ng mga tao the way na ang ganda ni Beyonce at doon sa tatay niya, no? So wag po natin bigyan ng ibang kahulugan yun, no? Para hindi masaktan naman ang ating Beyonce at ang lalo na yung tatay niya. So pagpatuloy po natin. Hirang mga talagang kahawig ka ng nanay mo talaga eh. Kay mama lang po talaga ako Oo. Parang ako, ang kahawig ni Kalinga Prab, yung mama niya. Yung tangkad sa akin, kasi matangkad ako yung mama niya, mababa pa lang. Ganon. Yung buzzers, minsan, ano yung mga bagay na ayaw mo talagang nasasaktan ka talaga sa mga buzzers? Yung magulang ko na po yung inaano nila. Magulang na. Mayroon pala ito. Tingnan nyo, at ang sagot talaga nyo, sa mga basher, sabi ni Kuya Bal, ano yung ayaw mo na mabash sa iyo, yung mga magulang daw niya. See, kung paano kamahal ni Beyonce ang kanyang magulang, kung paano niya pinoprotektahan ang kanyang mga parents, no? So, mapagmahal, no? Mapagmahal sa magulang itong si Beyonce. Kumbaga, ayaw niyang masaktan o ayaw niyang makitang nababash yung mga magulang niya, no? Yun yung agad niyang sinagot, wag lang yung kanyang mga parents. Kaya ang sinabi ni Kuya Bal, mahirap daw tong mahirap siyang biruin o mahirap siyang gawan ng kwento tungkol sa kanyang parents kasi ipaglalaban niya ang kanyang mga parents. Ayaw niya. So pagpatuloy po natin. Biruin pala pag magulang na. Pag magulang ko na, pagpamilya ka na. Pag magulang talaga, nasasaktan ka na. Pero pag ikaw lang sa Papa Eds, okay lang. Ano sa inyo dalawa, okay lang yun. Huwag lang sa magulang. Napapaluwa ka ng lugod, oh. Si Kuya Bal. Paano mong Siyempre, no, alam natin ang daming pinagdaanan ng EDC, si Kalingap Edo at saka si Beyonce dito sa mga bashers nila, no, pero tumatag pa rin sila, nandyan pa rin yung kanilang pagsasama, nandyan pa rin yung kanilang kumbaga sweet, no, nandyan pa rin ang EDC, matatag at forever ang EDC, no, na nanindigan talaga si Papa Eds na talagang hindi pwede mabuwag ang EDC, no, at yun nga, sa kanilang dalawa ni Papa Edu, okay lang daw, pero wag lang daw yung nanay niya. Wag lang daw yung mga magulang niya ang mabash. So, tanggap naman daw niya kung siya o si Edu, dalawa sila ni Edu, kaya nila i-handle yun. Pero syempre, no, kahit naman sino, pag parents na natin ang pinag-usapan, hindi na po pwede sa atin yun. Kahit pa sinong anak, kahit sino pang taong tanungin natin. Pag parents ang pag-usapan, dyan tayo mahina kasi natin kumbaga, yan ang lakas natin, ang ating mga parents. Diyan tayo kumukuha ng hugot, kumukuha tayo ng lakas, kung paano natin bigyan ng magandang buhay, magandang kinabukasan, magandang lahat ata pwede natin ibigay kung kaya natin ibigay sa ating magulang. Ganito si Beyonce, So, pagpatuloy po natin. sa tatay mo? Gano'n mo kumalang? Sino mas mahal mo? Papa mo, mama mo? Parehas po. Ha? Umiyak na po mga kaibigan. Ha? Kasi ayun yung kasi marinig na yung magulang niya po inapi-api ninyo. Mayroon bang panahon na Jersey na umiiyak si nanay mo dahil sa mga buzzers? Opo. Ha? Opo, Kuya Bal. Yung nanay mo? Opo. Pag ako po yung binabash, sabi ko po, inahan lang po yung mga bashers. Ha? Pero palang gayon talaga? Ako okay lang naman po sa akin.
mga kaibigan. Kasi ayaw niya kasi marinig na yung magulang niya po inapi-api ninyo. Mayroon bang panahon na Chelsea na umiiyak si nanay mo dahil sa mga bashers? Opo. Ha? Opo, Kuya Bal. Yung nanay mo? Opo. Pag ako po yung binabash. Sabi ko po, kailangan lang po yung mga bashers. Tingnan nyo mga kalingap, no, mga ka-EDC, no. Minsan daw na nababash siya, yung nanay niya yung umiiyak dahil nababash nga si Beyonce. Na ayon naman kay Beyonce, okay lang daw na siya ang mabash, wag lang daw yung nanay niya. So, umiyak yung nanay niya dahil nababash nga itong si Beyonce. Pero ang sabi ni Beyonce sa nanay niya, hayaan na lang at wag na lang, wag nang bigyan nagpansin, wag nang parang wag nang anuhin ng nanay niya yung mga basher, no? Kasi para sa kanya kaya niya, pero wag lang sa nanay niya na maibash or sa ang parents niya, kung baga, no? Kasi dito kasi sa social media, lalo na itong si Beyonce saka si Edu ay sikat, no? Kumbaga namamayagpag sila sa kasikatan, no? Kasi true sa kanilang love team, ang dami talagang humahanga. Kitang-kita natin nang nasa Hong Kong sila kung paano sila hinangaan ng mga tao, kung paano sila hinangaan ng mga EDC, no? Kumbaga humahanga, no? So kumbaga hindi natin nila maiwasan o hindi natin maiwasan, hindi din maiwasan ni Kalinga Prab, hindi maiwasan ni Edu at ni Beyonce na hindi magkaroon ng basher. At yung mga basher kasi para sa akin, no, dito sa ating mga basher, bigyan na lang natin sila ng negative, positive thoughts, wag po yung negative thoughts, no? Kung mayroong basher, no, bigyan natin sila ng maliwanag na explanation, maliwanag na anuhin, na ipaliwanag sa kanila na wala naman tayong magagawa at wala naman tayong maiambag doon sa pambabash natin doon sa tao. Hindi, mahalin na lang natin, no? Nanonood din naman. Alam naman natin, basher man o hindi, nanonood at nanonood pa rin kayo dito sa EDC. Hindi ninyo maiiwasan na hindi manood sa EDC. So, why not you give your positive thought para sa dalawang ito, no? Hindi naman mahirap ang mag-comment tayo ng positive, no? Wag na yung negative. Alam naman natin na mayroon tayong kanya-kanyang gusto, pero sa ngalan ng Kalingap, sa ngalan ni Kuya Bal, no? Why na hindi natin na lang bigyan sila ng ating respeto sa kanila, no? Kung wala namang itong love team ni Kalingap Prab, no? Wala rin nagpapasaya sa atin, tulad ko rin na OFW sa ibang bansa. Tanging ito lang ang nagbibigay ng kasiyahan sa atin mga OFW, no? Alam natin 'yon, no? Minsan, siguro, yung mga iba, hindi matanggap. Yung mga iba siguro, nagkakagusto kay Edu, hindi matanggap na may Beyonce na si Edu. Sorry po, no? So, gumagawa na lang ng kwento na hindi maganda, no? I-positive na lang po natin dito sa mga nambabash. I-positive way na lang po natin. Iwan na natin yung negative way kasi hindi naman tayo sasaya sa negative. Sasaya po tayo sa positive, no? Give our positive thoughts dito po sa ating EDC, no? At lalong-lalo na po sa nag-create ng love team na si Kalinga Prab at ang ama ng Kalingap na nag-create ng Kalingap channel ay ang ating Kuya Bal Santos Matubang. Diba? So well, mga Kalingap, mga ka-EDC, mga ka-business, hanggang dito na lang po itong aking reaction video. Sana po nagustuhan ninyo. Maraming salamat. At don't forget to subscribe, no? Kalinga Prab, ama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at Ma'am Jack Tapia Matubang po. At pag nagustuhan po ninyo ang reaction, please share, likes, and comments, at lalo na pong paki-subscribe naman po ng aking munting bahay, no? Alam ko po nandyan kayo nanonood, mga silent viewers na hindi pa ho nakasubscribe. Pindutin na ninyo po ang subscribe button dyan at isalin yung notification bell para updated na rin kayo sa aking manire-reactionan dito, no? Sa Kalingap at sa ka-business po. Sorry po. At so hanggang dito na lang. Ito pong inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Nagsasabi may Allah bless us all. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye-bye po. Spread love lang tayo. I love you all po. Bye-bye!